Hi guys! Kamusta po Pilipinas at sa lahat po ng mga viewers natin sa iba't ibang bansa, magandang hapon sa inyong lahat. At eto na nga, si Sharon Cuneta na naman. Nagpa-victim ngayon. Matapos magpatutsada kay BP Sara, ngayon nagpapa-victim, nagdadrama na naman. Ibig mo sabihin, parang ikaw pa yung inapi. Ano? Siyempre, pinatutsadahan mo si BP Sara. Sabi mo kay PBBM, wrong choice ang pinili niyang BP. Siyempre, sasagot, papalag yung mga Duterte supporters at lalong-lalo na yung mga nagmamahal sa aming Vice President Sara Duterte. Natural, alangan naman tatahimik yan. Siyempre, papalag yan. Babatikos din yan sa'yo. Ikaw naman nauna eh. Yan po yung mga ugali ng dilawan. Ito yung sabi niya. Kaya nga ako nag-asawa kasi matinong tao si Kiko at gusto ko tumahimik na ng paunti-unti ang buhay ko. Sinungaling kang plastik ka, balimbing ka, hunyango, ang lakas mong manggago sa taong bayan. Hindi po totoo yung mga pinagsasasabi nito. Basahin ko lang po yung may nag-ulat eh. Sino ba nag-ulat nito? Anyway, ito po yung ulat, no? Sharon Cuneta sinabing gusto niyang tumahimik ang kanyang buhay, kaya niya pinakasalan si Sen Pangilinan. Dito pa lang, niloloko na niya, ginagago niya na taong bayan. Gusto mong tumahimik, showbiz personality ka, public figure ka, tapos gusto mo tumahimik. Kung gusto mo tumahimik, dapat nag-retire ka na bilang artista. Asawa ka rin ng politika. Diba? Politiko. Imposible yung sinasabi mo, hindi totoo yung sinasabi mo. Sinungaling kang plastik ka. Ibinahagi ni megastar Sharon Cuneta ang kanyang pagkadismaya sa patuloy na pambabatikos na natatanggap niya at ng kanyang pamilya mula sa mga netizen. Karma yan. Ayan yung ganti ng karma. Ayon kay Cuneta, inakala niya noon natatahimik na ang kanyang buhay kapag pinakasalan niya si Senador Kiko Pangilinan, ngunit kabaliktaran umano ang nangyari. Kapag pinakasalan niya daw si Kiko, tatahimik na. Bakit huminto ka ba sa pag-aartista? Sabi nga ang pag-aartista parang politiko yan. Dahil nga public figure ka. Kung meron kang mga desisyon na gawin, yung mga tao, dahil artista ka, makikisaw-saw yan. Wala ka nang magagawa dyan dahil public figure ka nga. Sinabi pa niya na mas malala pa umano ang nararanasan niyang issue ngayon kaysa noong aktibo pa siya sa showbiz. Panahon na siguro iuntog ang ulo ko sa pader. Tama, yan ang gawin mo. Oo. Iuntog mo na. Mas maganda sa bakal para matibay-tibay. Wag na sa pader, sa bakal na lang. Para pag nakikita ko ang sakit sa mga mata ng mga anak ko, kapag may masasakit na naririnig at nababasa, hindi na ako kailangan bumalanse sa pagiging kaibigan at ina. Dahil natural lang naman na ang pagiging ina ang mas hamak na mahalaga, ani Cuneta. Napakasakit ng pinagdaraanan namin ngayon. Kaya nga ako nag-asawa kasi matinong tao si Kiko. At gusto ko tumahimik na ng paunti-unti. Napakasakit daw ng pinagdaraanan niya. Anong masakit dan? Dahil binatikos ka? Hanggang ngayon binabatikos ka? Politiko yung asawa mo, tas nakikisaw-saw ka rin sa politika? Yan po yung mga napapanood natin sa teleserye. Di ba yung kontrabida? Yung kontrabida, ibubuli niya yung bida, pagsasalitaan niya ng masama, tapos pag yung bida, pumalag, kinumpronta yung kontrabida, ang lalabas, siya pa yung biktima, magsusumbong sa nanay, eto, ganitong ginagawa sa akin. Di ba ganyan yung mga eksena sa teleserye?
tas magsusumbong sa teacher na parang siya pa yung inaapi. Pa-victim ang plastic na to. Di ba, yung napapanood natin, oh, ganyan ang ginagawa. Ito'y gawain ng mga dilawan at mga komunista. Naalala niyo si Franz Castro? Pag binabanatan niya si BP Sara? Natural, sasagot si BP Sara. Pag binanatan na siya ni BP Sara, ang sasabihin na niya, parang inaapi na siya. Hindi niya napapansin yan? Ganyan yung style nila. At yan nakuha niya ni Sharon sa mga politiko din, yung mga style ng mga dilawan. Doon din niya nakuha yan. At si Chris Aquino, naalala ko tuloy. Anyway, kasi ganyan din si Chris Aquino dati. Ha? Mahilig din magdrama. Umiiyak pa. Di ba? Pero, wag po kayong maniniwala. Demonya demonya yan. Yung mga ganyang gawain. Demonyo po yung mga ganitong klaseng tao. Gusto pala ng tahimik. Ayaw naman mag-retire sa pagiging showbiz. Asawa niya, politiko. Tapos, magpapatutsada siya sa vice president natin. Tapos, sasabihin niya, gusto niya ng tahimik na buhay. Hindi ba't ang lakas manggago ng taong bayan? Ginagago mo taong bayan? Ang dami mong mga sinabi noong panahon ni kampanya ni Leni Robredo. O di ba sinabi mo kay Bongbong Marcos, mas mabuti pa ang lugaw ni Leni kaysa nakaw ni Marcos. O di ba? Tapos sasabihin niya sa mga tao, iboboto niyo pa ba yung mga magnanakaw? Tapos ngayon, nakadikit ka sa mga Marcos. O di, ang tawag mo dyan? Unyango, balimbing. Ayan, usong-uso yan sa mga politiko. Kahit sa mga asawa ng politiko, mga balimbing. Parang mga Rimulya. Total, nabanggit ko na si Rimulya. Eto yung kay Rimulya. Sige, ipapanood ko sa inyo. Eto. Usan ng Marso, nakita pa si Cavite Governor John Vic Remulla na pinagtatanggol ang kandidato niyang si Vice President Jejomar Binay sa Cebu Presidential Debate. Pero nitong katapusan ng Abril, hindi na si Binay ang katabi ni Remulla, kundi ang kalaban ni Binay na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ikinasama ng loob ni Binay ang pagbaligtad ng matagal na niyang kaalyado at dati pa niyang spokesperson. Nalulungkot ako dun sa mga nang-iwan sa atin. Malaking pagkakamali. Palagay ko, hindi nila makakalimutan. Matatapos na ang labanan. Nang-iwan pa. Pero katwiran Nakita niyo mga ginawa ng Rimulya? Kasi si Duterte, tumataas yung rating. Biglang lipat ng dalawa, di ba? At tindi ng mga ugali ng mga... Ito yung tinatawag nating oportunista, balimbing, hunyango. Ang tindi, di ba? Iniwan si Jejomar Binay. Iniwan dahil matatalo na eh. Si Duterte ang mananalo. Lipat sila kay Duterte. Ganyan kayo. Sharon Cuneta. At yan, nakikita po yan ng taong bayan. Hindi kayo makakalusot. Hindi kayo makakalusot. At hindi kayo nanalo sa boto. Nanalo lang kayo dahil nilakad, ginapang yan ni First Lady. At dahil kay George ng Comelec, dyan lang kayo nanalo. Hindi kayo makakalimutan. Hindi to makakalimutan ng taong bayan. Yung mga balimbing, kaplastikan na ginawa nyo. Pumunta pa yan ng Davao si Sharon. Magandang tinanggap yan ni BP Sara. Ewan ko kung may concert doon. Ewan kung anong, may election ba yon na siguro gustong makakuha ng boto si Kiko. O kaya pumunta kay BP Sara. Parang si Risa Hontiveros, kinampanya ni Tatay Digong. At nung nanalo na, ay panay ang banat kay Tatay Digong. Nung naging presidente na si Digong. Ganyan. Mga manggagamit. Mangga. Budolero. Mahilig mambudol. Dugo-dugugang. Lahat na. Ang sasama ng mga taong yan. Mga demonyo yung mga yan. Oo. Tapos,
pa-victim pa. Sila pa yung parang inapi. Nagpatutsada ka sa Vice President namin. Sino ba yung Vice President namin? Ano ba siya ngayon? Laging number 1 sa mga trust and approval rating. Number 1 lagi. Mas mataas pa sa Presidente, sa Senate President, sa Speakers of the House. Laging number 1. At laging number 1 sa mga presidential survey. Palagi siyang number 1. Ibig sabihin, maraming nagmamahal sa kanya. Kaya, kapag may ginawa ka, may sinabi ka, hindi naman po pwedeng tatahimik na lang kami. Hindi po pwede yun. Talagang puputaktihin ka ng mga Duterte supporters, especially Vice President Sara Duterte supporters. Hindi po pwedeng tahimik lang kami. Ikaw lang yung babanat. Natural, gaganti kami. Babatikos din kami. Tapos, eto na. Paiyak-iyak na. Siya pa yung biktima. Buti na lang at nalalaman na namin yung tunay na kulay ng buto mo, Sharon Cuneta. Maitim pala talaga. Parang alkitran. Ganyan yung kulay ng buto mo. Ang lakas magbalat kayo nito. Oo, balimbing, hunyango, manggagamit, budolera, demonya. Lahat na. Ang lakas mong manggago sa taong bayan. Okay na. Hanggang dito na lang. Bye-bye.